Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Napakawalang hiya nila. Lalong-lalo na yung nag-iisang taong nagkokontrol sa Kongreso na itago na lang natin sa pangalang Tamba. Oh, palaban talaga si Marcoleta, mga kababayan, sa kanilang rally kagabi na dinumog ng tao sa Mandawi, Cebu. Panoorin niyo po, mga kababayan, ha? Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Napakawalang hiya nila. Ang kakapal naman nila, di naman yata tinatablad yung mga mukha ng mga tao na yan. Walang hiya. Puro salbahe. Puro salbahe, lalong-lalo na yung si Paduano. Let us Sinayuti rin. resist the temptation. Abante. Let us repel the vindictiveness of one man. One man, the of the leader. House of Representatives. Halos 30% po Tambalos-los. ng pera ng bayan ay napupunta lang sa corruption. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Tao lang ang nagdidikta. Tambalos-los, lahat sila mga kababayan luhod ng mga Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. mga buhaya. Tambalos-los, o sigaw ng tama kababayan, tambalos-los. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents? Wala. Kung pipirma sila o hindi? Wala. They did not consult anybody. Pumirma mga kababayan dahil sa pera. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. So hindi yun ang rason mga kababayan na gusto ng impeach si Sara. Parang binlockbail. O, Korte Suprema, legal pa ba yan? Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, Pero tanggapin nyo yung ayuda, ha? Dahil kung hindi nyo yan tatanggapin mga kababayan, mapupunta rin yan sa mga buhaya. Tanggapin nyo, pero simangutan nyo mga kababayan. Huwag kayong tumawa, huwag kayong magpasalamat dahil pera din yan ng taong bayan. Hindi yan galing sa kanila. Huwag Tanggapin nyo! Tanggapin nyo! dahil ito Kaysa naman mapunta yan sa mga malalaking tiyan ng mga buhaya mga kababayan. lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Sampal! Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Hindi, palin natin. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. Talaga. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Gusto Ang namin gusto good ng governance. Tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang Talaga. gusto ng tao. Oo. Yung tipong hindi na tayo kailangang ayudahan. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan, para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula Natuloy pa rin. So paano na yan? Watak-watak na talaga. At hindi na rin tayo makikipag-unit team sa mga bangag mga kababayan. ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. Di baling magkawatak-watak, hindi lang tayo makijoin dyan sa kanilang kabalastugan. Mas marami pa rin Pilipino mga kababayan matitino. Hindi kagaya ng mga bangag ngayon mga kababayan. Nilulustay ang pera ng bayan. Yung gold reserve, sabi ni dating Pangulong Duterte, inubos ng mga It was ngagba. a peaceful Ninakaw. rally. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Sumulong. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. Dahil anong sabi nila, minority. Ang nagrally daw mga kababayan. Millions and millions, including yung sa mga nakaisa mga kababayan na hindi lang Iglesia ni Cristo, aabot ng 4 million daw all over the Philippines. Minority pa rin. Hindi pa kasali yung mga nanonood lang ng TV mga kababayan pero nakikisimpatya. The Speaker of the House of Representatives defied Tambalos-los. the voice of the people. Correct. Siya na ang hari ng Vox kababayan. Populi, Vox Dei.
Vox The Populi, voice Vox of the Day. people is the voice of God. Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Ngayon, wala mga kababayan. Wala na yan. Sila na ang batas. Mga kababayan, ang laki po ng papasalamat ko sa gabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Ganyan lang mga tao, mga kababayan, dapat. Yung lively na lively mga kababayan. Hindi kagaya nung mga audience ni Bangag na nagpapaypay lang, tapos yung iba nakasimangot, inaantok, tapos si BBM, grabe, kaway. Oh, wala nang nag-respond mga kababayan. Marcoleta! Sana manalo si Marcoleta mga kababayan, ano? Dahil dinadaya nila sa survey mga kababayan, hindi sinasali yung pangalan niya sa survey sa mga options. O kaya andun sa dulo. Marcoleta. Tonight, let us Bright din make sa a solemn Marcoleta, vow. no? Tonight, let us make a covenant. Covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the One man. House of Representatives. Tambalos-los. He is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila tambalos-los. yung pera ng PDAP. Grabe. Kinuha nila yung pera ng PDIC. PDIC. Kinuha yung pera ng DBP. Kinuha ang DBP. pera ng PhilHealth. PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera Pati mga gold reserve, benenta. para ilagay sa project ng DPWH. Mga buhaya. Let us resist that. Grabe. Kawatan mga Let us say kababayan. no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City. Tacloban. Kahit sa Tacloban mga kababayan, naiinis na rin dyan kay Tambalos-los. At ang problema, dinisqualify niya ang lahat ng kanyang kalaban. To remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. Parang naging tyrant na mga kababayan, ano? Marcoleta. They want to impeach the vice president because he wants to become vice president. Yak! Hindi po pwede. Kapal ng mukha. It cannot be done. Kaanat bidan at the same time mga kababayan, kapag ma-impeach si Sara, hindi na makakatakbo si Sara. Wala na kalaban. Dinisqualify na din. Kagaya na ginawa niya sa Tacloban mga kababayan. Cannot be done. They invented the Quadcom Tuwad ko. because they want to prosecute the former president. At anong nangyari? Nag-aaksaya lang ng resources sa gobyerno mga kababayan. Walang napuntahan. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na Panukalang grade 5 butas. student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not Sabi ng grade 5 student, really nagtawanan. intended to enact laws or to Sino yan? May katabi si Marcoleta mga kababayan. Anak siguro niya. Kamukha ni Marcoleta, pati ang buhok ng wig mga kababayan. Kamukha din. supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Tingnan niyo siya ha. Alisin mo na to si Sambayanan Ipanaw. Anak siguro yan ni Marcoleta, no? Anak. Pareho sila na itsura mga kababayan. Pati buhok, hairstyle. Wig din ba yan? Ewan na natin kung wig yung buhok ni Marcoleta. Narinig lang din natin kay Topacio mga kababayan. Sorry Marcoleta. No big deal. Ganito po ang gusto nilang gawin sa ating bansa. Kapag wala pong tumayo, kaya po kami nandito ngayon. Sinabi na po nung tagapagsalita kanina, meron pong alternative. Meron pong siyam na senatoriables ang PDP laban. Iboto nyo po silang lahat. Iboto silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami Protect nakarating Sara. doon, they will find the Vice President guilty. Ganon po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress.
Kung sa 24 mga kababayan ay kailangan ng siyam na senador mga kababayan para sumuport kay Sara Duterte para hindi siya ma-impeach. Ang sigurado mga kababayan andyan si Robin Padilla dahil hanggang 2028 pa siya. Bato, Bongo, dahil sigurado na yan panalo dapat pa rin natin iboto ha. Kailangan pa ng 6 mga kababayan na dapat manalo. Marcoleta, sana mga kababayan, dapat ipasok ito mga kababayan. Kaya Kibuloy, malakas din yan. Sino pa ba ang mas malakas mga kababayan? Pero iboto pa rin natin ha. PDP laban mga kababayan. Pero yung mga realistic talaga nga winnable mga kababayan. Marcoleta lang talaga. Tsaka si Kibuloy parang may laban din. Sino pa ba? Pero kung ngayon pala mga kababayan, ikampanya natin sila. Lalong-lalo na doon sa mga hindi mahilig sa social media mga kababayan na wala talagang pake sa politika. Convince nyo. Kaso nga lang, yung sa PDP laban na ilan mga kababayan, hindi nga natin kilala. Sorry. Sino ba yun? Mukhang mahihirapan mga kababayan, pero gayon pa man, hindi pa rin huli ang lahat. Pwede pa nating ilaban. And we will fight for you. We will fight whatever it takes para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dogs. We'll go Yun to po the mangyayari. dogs. Pasensya na po kayo kung medyo masakit po ang sinasabi ko. Pero ang kakapal naman di naman yata tinatablad yung mga mukha ng mga tao na yan. Ang kakapal! Talaga? Tulungan niyo po kami. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa all-out attack na ni Marcoleta kay Kamba? Post your comments below.